Nananawagan si Chief Justice Maria Lourdes Sereno na huminaho ng publiko kaugnay sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Hinarap din niya ang isyu tungkol sa panawagan ng ilan na pamunuan niya ang isang transitional government sakaling mapababa sa pwesto si Pangulong Aquino. Balitang hatid ni Tricia Zafra. Itaguyod ang konstitusyon. Ito raw ang papel ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno bilang pinuno ng kataas-taasang hukuman. Kaya sa mga grupong nananawagang suportahan niya at pamunuan ang pagtatatag ng isang transitional government sakaling mapababa nila si Pangulong Noynoy Aquino sa pwesto, ito ang kanyang sagot. My mandate is to help bring the country by leading the court towards a more constitution-oriented framework. And I am denied that political role of succession by the 1987 Constitution. So it actually frees me to emphasize that my role is not to be engaged at all in partisan politics. Sinabi niya ito sa kanyang pagdalo sa forum at induction ng Manila Overseas Press Club. Iniwasan naman niya ang iba pang maiinit na issue sa bansa. I am sure some of you would want me to say something about the Maguindanao massacre, about Mr. Pemberton's murder case, about Mama Sapano or the BBL, but I will not. For the obvious reason that I do not wish to preempt any action that the Supreme Court may take in the future when those issues come before us. Nauunawaan naman daw ng convener ng EDSA 2-22-15 Coalition na si Manny Lopez ang sagot ni Sereno, lalo pat hindi naman kasama sa 1987 Constitution ang Chief Justice sa rule of succession, hindi katulad sa Konstitusyon ng Amerika. Sa ating konstitusyon kasi, sakaling mabakante ang pwesto ng Pangulo, Vice Presidente, Senate President o House Speaker ang pwedeng pumalit. Walang sinasabing maaaring mamuno ang Chief Justice. Pero paniwala ni Lopez, mahihirapan ang sino man na tanggihan ang tungkuling pamunuan ang transitional government alang-alang sa bayan. Nagsimula ang panawagan ng grupo nang mangyari ang engkwentro sa Mamasapano na ikinasawi ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Di umano, wala na raw kakayanan ang Pangulong magdesisyon ng tama para sa bansa. Ang palasyo nanindigan na tatapusin ng Pangulo ang kanyang termino at itutuloy ang peace process tungo sa pagtatatag ng Bangsamoro Juridical Entity. Nanawagan naman ang punong maestrado na maging mahinahon sa harap ng insidente. I believe that my statement was not sufficiently specific so that I can pin down to any specific modality of the peace process. But I clearly wanted it to be emphasized that discussions for the resolution of the conflict in the South must somehow be found. Neither was I espousing any particular bill pending before anybody, nor any particular constitutional revision that is being proposed. What I wanted people to understand that war comes at a very high cost. And if there is an alternative to war, one that is acceptable in the context of justice and the rule of law, as you can see, I emphasize there the rule of law, then that avenue must be pursued. But how that pursuit is to be made is the test of good governance now. Tricia Zafra, GMA News.